Yan po ang nakuha ng crater glow at lava flow mula po sa Bulkang Mayon kaninang alas 3:30 ng madaling araw. Ayon sa PHIVOX, 5 sunod na gabi nang nagpapakawala ng lava ang bulkan. Nasa mahigit 300 din ang rockfall event sa nakalipas na 24 oras. Nakapagtala rin ng 4 na volcanic earthquakes. May 13 naman na pyroclastic density currents o pag-agos ng gas at mga bato simula kahapon. Yan na po ang pinakamarami sa isang araw simula nang itaas ang Alert Level 3 noong June 8. Nilinaw naman ng PHIVOX, walang kinalaman ng aktibidad ng Bulkang Mayon sa magnitude 6.3 na lindol sa Calatagan, Batangas kahapon. Pinalawig pa ng National Water Resources Board ang mas mataas na alokasyon ng tubig para po sa MWSS. Ngayong araw na sana, June 16, mababawasan sa 50 cubic meters per second ang alokasyon ng Angat na Ipo Lamesa Water System sa MWSS na nagsusupply sa Maynilad at Manila Water. Sa text message sa GMA News Online, sinabi ni NWRB Executive Director Sevilio David Jr. na pinagbigyan nila ang hiling ng MWSS na panatilihin pa rin sa 52 cubic meters per second ang alokasyon mula po sa June 16 hanggang June 30. Nagpasalamat dito ang MWSS at Maynilad. Dahil daw dito, may iiwasan ng posibleng water interruptions na makakaapekto sa 100,000 consumers sa Metro Manila at mga karatig probinsya. Mga kapuso, matapos po ang lindol kahapon sa Calatagan, Batangas, maging alerto pa rin po daw sa mga posibleng aftershocks. Sa pinakahuling tala ng PHIVOX, umabot na po sa 32 ang aftershocks. Naglalaro po sa magnitude 1.4 hanggang 3.1 ang lakas ng mga aftershocks. Patuloy ang damage assessment ng Batangas City Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga gusali sa lungsod. Nakitaan ng maliliit na sira ang pader ng Minor Basilica ng Immaculada Concepcion sa poblasyon Batangas. Under verification at assessment pa rin po ito ng CDRRMO. Ilang bahay naman ang napinsala sa Lubang Island, Occidental, Mindoro. Isa po sa mga bahay nagkaroon ng mga bitak. Ang isa naman, nabutas ang kusina nang gumuho ang bahagi ng pader. Ayon sa LGU, wala namang naitalang nasaktan dahil sa lindol. Abangan po mamaya ang ating live interview sa taga Davao na top-notcher sa licensure examination for architects ngayong buwan. Pride of Davao, antabayanan po yan. Kaugnay naman po sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, apektado na rin po maging ang mga hayop. Hindi na raw pangkaraniwan ang asal ng mga alagang hayop ng ilang residente sa bayan ng Daraga. Ayon po yan sa veterinarian at born to be wild host na si Dr. Nielsen Donato sa programang Unang Hirit kanina. Ang ilang guya o batang baka nagkukumpulan. Sabi po ng mga nag-aalaga sa mga hayop, namamayat na rin ang ilan sa kanilang mga alaga. Panawagan po nila tulong mula po sa gobyerno lalo't posibleng matagalan pa ang aktibidad ng bulkan. Tinatayang nasa 10,000 farm animals ang nasa 6-kilometer permanent danger zone. Pero sa tala po ng NDRRMC, nasa 330 hayop pa lamang ang naililikas. Ipinasilip ni Lilet Matias attorney at law star Jason Abalos ang sonogram ng first baby nila ng misis na si Vicky Raston. Kalakip ng post na yan ang cute baby pics nilang mag-asawa. Hirit ni Jason, sino kaya ang magiging kamukha ng kanilang first baby? Hindi na raw makapaghintay si Jason na makilala ang anak. After 17 years, itinigil na ni Ellen Adarna ang paninigarilyo. Ibinahagi niya yan sa kanyang followers. Inihahanda raw ni Ellen ang kanyang katawan para sa posibleng pagbubuntis this year sa first baby nila ni Derek Ramsey. Lars Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update po muna tayo sa nangyaring sunog at pagsabog sa may Bukawi, Bulacan. Sabi po ng Bureau of Fire Protection, walang permit para mag-imbak ng paputok ang warehouse doon. Dagdag pa ho ng BFP, bawal talagang mag-imbak ng paputok ang warehouse dahil nasa residential area po ito.
Mahigit 40 bahay ang nasira at 18 residente ang sugatan dahil po sa pagsabog kahapon. Problemado po ngayon ang ibang apektadong residente dahil sa pagkawala ng kanilang bahay at maging kabuhayan. Pansamantala silang nananatili sa barangay Bundukan Basketball Court. Binigyan na sila ng pangunang tulong ng LGU. Patuloy na hinahanap ang may-ari ng warehouse habang iniimbestigahan ang sanhi ng pagsabog. Sa puntong ito, kausapin natin si Bukawi, Bulacan Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, Rodante Galvez. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Opo, nahanap na po ba yung may-ari ng bahay na sinasabing pinag-imbakan ng paputok? According po sa aming fire marshal, hindi ko po na-identify o may-ari po ng bodega po. Linawin ko lamang po, hindi pa na-identify, tama ho ba? Yes po. Bakit po hindi pa na-identify? Hindi ba yung mga kapitbahay nagsasalita kung sino yung may-ari nitong warehouse? According po sa mga interview, hindi po yung mga kapitbahay. Hindi nagsasalita yung mga kapitbahay. So talagang imbakan lamang po ito? Yes po, according po sa BFP namin, yung po ang initial investigation. Anyway, kumusta naman po yung lagay ng mga apektadong residente na nasa evacuation center? Actually po, 7 families na po ang nasa evacuation. Yung iba po, nasa mga bahay ng relatives nila. Sa inyo pong assessment, sa tindi ng pinsala sa lugar, papayagan pa ba itong matirhan? Hindi po makakagot sa yan tanong kasi po. Ang makapag-ano lang po yan ay yung aming PSP kung mga regarding sa amin na asset. Opo. Last year po kasi nakapag-cover din ako ng isang pagsabog dyan po sa Bulacan, kung saan nasa residential area din yung imbakan at paggawaan pa mismo ng paputok. Ano ang ginagawang effort ngayon ng lokal na pamahalaan para matuntun kung may mga ganito pa dyan po sa inyong lugar? Actually, sunod po naman po, hindi po pinapayagan na magkaroon ng mga paggawaan at bodega din po sa mga residential area. According po sa aming PNP, paigtingin po ang monitor regarding sa mga gawain. Hinihingi niyo po ba yung tulong ng mga residente? Kasi I'm sure sila'y nakakaalam kung meron silang kapitbahay na may ganitong aktibidad. Yes po. Sa pagkuyan po investigation po ng PNP yung po. In any case, may panawagan ho ba kayo doon sa may-ari ng warehouse na lumabas na at voluntaryong pumunta sa inyo para naman maayos na itong nangyaring insidente dyan po sa inyong lugar? Nasa inyo po ang pagkakataon. Okay po. Yung sa confirm mo po yung may-ari ng pagawaan, maaari po makipagtulungan sa investigasyon ng PNP at ng PFP para po matulungan natin yung mga residente at na-apektuhan. Ito po. Sige po, maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat din po. Si Bukawi, Bulacan MDRMO Officer Rodante Galvez. May dumating na donasyong fertilizer mula po China para sa mga magsasakang Pilipino. At may ulat on the spot si Ivan Bayrina. Ivan? Connie, mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang tumanggap sa turnover ng 20,000 metriko tonelada ng urea fertilizer na donasyon mula sa People's Republic of China sa isang seremonya sa lungsod ng Valenzuela kanina umaga. May halaga itong 100 million yuan, katumbas ang mahigit 780 million pesos na pakinabangan daw ng 160,000 ng mga magsasaka ayon sa Department of Agriculture. Bahagi raw ito na ibinunga ng kanilang pag-uusap ni Chinese President Xi Jinping na magtungo ang Pangulo sa Beijing nitong Enero. Tulad ng China, malaki raw binibigay na prioridad ng Pilipinas sa agrikultura at isa raw ito sa mga mahalagang bahagi ng ekonomiya kaya naman malaking tulong anya ito sa ating hangaring masiguro ang food security para sa mga mamamayan. Ang donasyong ito kasunod ng 4 million pesos naman na halaga ng donasyong bigas na ibinigay ng China para sa mga apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Narito ang bahagi ng panayam sa Pangulo. These generous acts symbolize the value of the relationship between our two countries.
We must continue to nurture, we must continue to care for that through acts of mutual assistance and of constant and amicable dialogue. Sorry, Connie, yan pala ay sa bahagi ng talumpati ng Pangulo. Samantala, sa panayam naman ng media, matapos yung programa, sinabi ng Pangulo na mananatili siya bilang Agriculture Secretary. Pabirong sabi ng Pangulo, naghahanap na nga raw siya ng volunteer para pumalit sa kanya, pero ayaw raw siyang paalisin. Meron daw niyang structural changes na ipinutupad sa kagawaran, pero dahil sa sunod-sunod na krisis sa supply at presyo ng mga agricultural products sa pagsisimula ng taong ito, ay hindi pa tuluyang nag-stabilize sa mga presyo. Bago niya raw iwan ng pamumuno sa kagawaran, ay nais siyang masiguro na sapat ang supply ng pagkain, abot kaya ang presyo at may sapat na kinikita ang mga magsasaka. Yan ang latest mula sa Valenzuela. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Pasintabi po sa mga kumakain dahil sa bahang dulot ng high tide, ilang residente sa Dagupan, Pangasinan ang nagkakaalipungan na. Ayon sa ilang residente ng Barangay Pantal, nahihirapan na sila dahil nagsusugat na ang kanilang mga paa. Sabi ng Department of Health, sakit sa paa ang alipungan na dulot ng fungal infection. Nakukuha po yan sa mga basang lugar gaya ng paliguan at shower room at paglusong sa baha. Para masugpo ang alipunga, panatilihing malinis ang katawan lalo na ang paa, panatilihing tuyo. Magpalit ng medyas lalo na kung pinagpawisan na ang talampakan. Kung hindi maiwasan ang paglusong sa baha, magsuot ng bota. Kumonsulta rin po sa doktor para sa tamang gamutan. Sa ikatlong pagkakataon, GMA Network ang media brand na may pinakamataas na trust score sa Pilipinas. Batay po yan sa Digital News Report 2023 ng Reuters Institute for the Study of Journalism. At sa pagkakataong ito, mas mataas pa ang gradong nakuha ng GMA. Nakakuha ng 74% brand trust score ang Kapuso Network na pinakamataas sa 15 media brands na kasali sa survey ng Reuters Institute. 4% yung mas mataas kumpara sa 70% na brand trust rating ng Kapuso Network noong 2022. Nakakuha rin po ng pinakamataas na audience share offline na 53% ang mga programang 24 oras at saksi, pati na ang GTV. Pinakamataas rin ang online audience share ng GMA News Online na umabot sa 48%. Base sa report, mas lumakas pa ang naabot ng local TV news ng GMA mula nang umere ang ilang morning news program nito sa ilang rehiyon noong Pebrero. Ang Digital News Report ay base sa online poll na isinagawa sa 46 media markets sa mundo mula January hanggang February 2023. 93,895 ang kabuang respondents ng pag-aaral, kung saan 2,284 ay Filipino adults. Naantig ang damdamin ng netizen sa tagpungpung yan na nakunan sa graduation ceremony ng Bago City College sa Negros Occidental. Ang estudyante kasing si Ann Rose Quinto naghubad ng sapatos at ipinasuot sa kanyang ina. Nakayapak tuloy siyang naglakad at umakyat sa stage kasama ang ina. Kwento ni Ann, nasira kasi ang sapatos ng ina kaya pinahiram niya at baliwala raw ang paglalakad ng nakayapak kumpara naman sa mga sakripisyo ng kanyang ina para sa kanilang 8 magkakapatid. Nangyari po ito sa practicum graduation ni Ann na bahagi ng kanyang kursong BS Education Mathematics. Umani na ng more than 10,000 likes, heart and care reactions ang video online. Muling bumaba ang water level sa Angat Dam, ang pangunahing pinagkukunan ng tubig ng Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, bumaba sa 186.98 meters ang antas ng tubig sa Angat Dam kumpara sa 187.2 meters na record kahapon. Bumaba rin ang water level sa Ambuklaw Dam sa Benguet, Magat Dam sa Isabela at Caliraya Dam sa Laguna. Bahagya namang tumaas ang antas ng tubig sa San Roque Dam, Ipo Dam, La Mesa Dam, Binga Dam at Pantabangan Dam. Update po tayo sa sitwasyon ng mga inilikas dahil sa pag-aalboroto pa rin ng Bulkang Mayon sa Albay. May ulat on the spot si Jessie Cruzat ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Jessie? Connie, mag-iisang linggo na ngayon sa mga evacuation center ang mga pamilyang apektado ng pag-aalboroto pa rin ng Bulkang Mayon. Sa monitoring ng DOH Bicol, sa 80 kataong nagpakonsulta sa medical personnel, nasa 35 katao na ang positibong nagkakasakit. Ilan sa kanila mga bata at matatanda na meron ng ubo at sipon.
Dahil dito, nagrekomenda na ang DOH sa mga evacuee na magsuot ng face mask para maiwasan ang hawaan. Nagsagawa na rin ng rapid health and facility assessment sa mga evacuation center para agad na mabigyan ng lunas ang mga nakikitaan ng sintomas. Tuloy rin naman ang pagbabakuna ng DOH laban sa COVID, anti-pneumonia at anti-flu. Nakatakda ring magsagawa ng water sampling ang ahensya sa mga water source ng mga evacuee upang maiwasan ang diarrhea. Humihiling na rin ang DOH Bicol sa national government ng dagdag na budget para sa gamot at iba pang pangailangan ng mga apektadong pamilya. At yan muna ang latest mula rito sa Legazpi City, Albay. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Jessie Cruzat ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Abiso sa mga motorista sa Quezon City, may gagawin pong mga kalsada ang DPWH. Simula po yan sa Lunes, June 19. Kabilang po dyan ang eastbound lane ng Aurora Boulevard sa pagitan ng Broadway at Gilmore Avenues. Tatagal po yan hanggang June 25. Ang road repairs naman sa Aurora Boulevard sa bahagi ng Anonas at JP Rizal Streets tatagal hanggang June 23. Samantala, ongoing naman ang pagkukumpuni sa bahagi ng C5 E. Rodriguez Avenue northbound at tatagal hanggang alas 5 ng umaga sa Lunes. Sabi po ng DPWH, magsasagawa sila ng roto milling at asphalt overlaying activities sa mga nabanggit na lugar. Pride of Davao ngayon, ang top 1 sa June 2023 licensure examination for architects na si Architect Fritz Marie Sendrihas. At makakausap po natin siya ngayon. Maayong buntag and of course, congratulations sa iyo, Architect Sendrihas. Maayong buntag o thank you so much, ma'am. Nako, kamusta? Siyempre, gusto namin maikwento mo sa amin yung pakiramdam na ikaw ang top 1 sa licensure examination for architects. Paano mo nalaman? Anong naging pakiramdam mo nung nalaman mo? Actually, ma'am, as of the moment, di pa po totally nagsisink in yung feeling po. Pero nung nalaman ko kung pumasa ako, ay talagang masayang-masaya na po ako. And then I received a chat po from my workmate po na nag-top nga po daw ako. So, ayun po, pinadouble check ko po kung totoo nga po talaga. Kasi kahit ako po, di po ako makapaniwala sa nangyari po. Oo nga, hindi ka lang pumasa. Top 1 ka talaga. Ayan. Talagang itong paghahanda mo siguro, grabe rin, para ikaw ay mag-top 1. Pwede mo bang ikwento sa amin? Talaga bang yan ang tinarget mo? O talagang hindi mo in-expect? Sabi mo nga, parang hindi ka makapaniwala eh. Yes. Talagang nung first few months po, talagang nagta-target na po ako kung sana makapag-top 10 po. Pero katagalan, nape-pressure na po kasi ako. Kaya po, I changed my mentality po na talagang mag-aral na lang po ng mabuti. Kasi yung lahat po ng matututunan ko is hindi lamang po para sa exam, kundi para na rin po pagkatapos ng exam kapag ka naging arkitekto na po. Yes. Kaya I always try to study with my friends po kasi kahit sila po, talagang malaking tulong din po yung naiambag sa akin po. Pero ikaw ba, pangarap mo talaga na maging isang arkitekto? Ito ba first choice mo talaga? Honestly po, nung high school po ako, talagang yung first choice ko po is accountancy or civil engineering po. Bali last minute decision na po yung architecture. I decided to take up... Ano ang naging dahilan? Bakit ka nagpalit? I decided to take up architecture po kasi po gusto ko po kumuha ng kurso kung saan po yung malapit po sa puso ko, which is arts and math po. Kaya po naging architecture po yung choice ko. Aba, ikaw ba ang unang arkitekto sa pamilya o meron ka ng mga iniidolo sa pamilya mo na arkitekto na rin? Bali, ako po yung kauna-unahang arkitekto po sa aming pamilya po. Ayan. Kung ikaw tatanungin, di ba, syempre, new blood sa architecture ka mo, di ba? Ano bang nakikita mo na future dito sa pagiging arkitekto, lalo na sa ating bansa? Kasi sa abroad, nakikita natin talagang ang gagaling ng kanilang mga buildings, hindi siya ordinaryo na parang rectangular lang, hindi ba? Iba-iba na yung mga hugis nila eh. Talagang complicated. Ikaw ba, ano ang nakikita mo na gusto mong paghusayan pa sa ating mga buildings dito na gagawin? Personally po, gusto ko po talaga na sana po yung buildings po sa Pilipinas will be culturally inclined po, na pinapahalagan po natin yung kultura ng Pilipinas. And at the same time po, while we design for habitable spaces, we also need to
consider po yung environment natin kasi construction po is one of the leading cause of pollution po, and as architects, may malaking papel po kaming ginagampanan sa pagtulong po sa tulong sa environment po natin. Wow, green architecture, 'di ba? Sabi nga nila is the way to go now. Pero alam mo, dahil daanan din ho tayo, 'di ba? Syempre na mga lindol, kahapon lang, 'di ba? May mga na-experience tayo niyan. In terms of sa structural integrity, may mga gusto ka pa bang i-suggest, idagdag na kaalaman para syempre mas lalo pang mapalawig, no? Yung mga kurso ng architecture dito sa Pilipinas at maka-inspire tayo na hindi lang basta mag-design, kundi maging talagang magaling na arkitekto ang bawat isa sa inyo. Bali ma'am, yan din po yung gusto ko pong matutunan. Sa tulong na din po ng mga bagong software and technology now, I think it's time na po to teach young students as early as sa university pa po ng mga software na ganito kasi ito po yung future, and if we start now, then maybe po in the near future, maybe in the next 10 or 20 years, mas magiging maalam and magaling na po yung mga arkitekto, yung mga new breed of architects po. Ay, katulad mo, syempre. Ayan. So, ngayon, ano bang mensahe mo, no? Unang-una sa iyong pamilya, ganyan din syempre sa mga kasama mo sa pag-aaral, no? Sabi mo nga, grupo-grupo kayo kung mag-aral para dito sa licensure exams, eh. Unang-unang po, gusto ko magpasalamat sa Panginoon kasi He was the one who sustained all of us. And then next, po sa aking pamilya, kina mama, kina papa, kina ate Cheska, ate Frances, and Kuya Fernan po. Sa lahat ng aking pamilya po. And to my friends, nakasabay ko pong nag-aral, kina Belle, Fave, Donna, RJ, kina Jasmine and Izan. Thank you so much. Nakaya natin pumasa tayong lahat, kaya maraming salamat. And sa aking mentors, bosses, colleagues, teachers, and lahat-lahat na po, sa lahat po ng nag-greet and naki-celebrate po sa aking tagumpay. Moment na to. Ayan, thank you so very much, ha. We're so very proud of you also. Architect Fritz Maris Endrijas, ang top 1 sa June 2023 Licensure Examination for Architects. May babala ang Food and Drug Administration sa paggamit ng nauusong laruan na lato-lato na may pailaw. Ayon sa ahensya, hindi nila masisiguro ang kalidad at kaligtasan ng laruan, lalo na yung mga umiilaw, dahil wala yung Certificate of Product Notification. Ibig sabihin, hindi yan dumaan sa kinakailangang proseso ng FDA. Posible raw na may materyales ito na delikado sa kalusugan ng gagamit. Kaya abiso nila sa publiko, huwag tangkilikin ang ganyang laruan. Hinimok din ang mga establishment na huwag magbenta nito. Abiso naman po sa Maynilad customers sa Quezon City at Caloocan City, magkakaroon ng network maintenance activity mamayang alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga bukas. Sa Barangay Baysa at Bahay Toro sa kahaba ng Congressional Avenue Corner, Pugad, Lawin. Alas 11 ng gabi naman mamaya hanggang alas 6 ng umaga bukas, may network maintenance activity sa Barangay Santa Lucia sa kahabaan ng Mabini Corner, Natividad. Habang sa Caloocan City, alas 11 hanggang alas 4 ng umaga bukas ang network maintenance sa ilang barangay sa kahabaan ng G. Del Pilar Corner, 10th Avenue. Mga kapuso, sa Lunes, may bago po tayong makakasalo dito sa Balitang Hali. Hatid niya ang ulat panahon na magagamit natin sa araw-araw. I am Katrina Son. I grew up in a small community an hour away from Baguio City. Doon sa lugar kung saan ako lumaki, laging malamig yung panahon, laging foggy. Pagpapasok kami sa school, lagi kaming naka-jacket. Kapag umulan, hindi lang araw, minsan weeks pa talaga. Kaya naman lumalambot yung lupa. Karaniwang senaryo na yung mga landslides. 4th year high school ako, tapos babiyahe kami papunta sa Baguio City para mag-enroll ako. Tapos sabi, uulanin lang, hindi naman babagyo. Kaso, on the way to Baguio City, nagkaroon ng rock slide. Tapos, may nabuwal na puno. Ang ending, hindi ako nakapag-enroll. So, doon pa lang, alam ko na yung kahalagahan na dapat i-check mo talaga lagi yung mga taya ng panahon. After graduating college, saka ako nagpunta dito sa Metro Manila para i-pursue yung dreams ko. At ngayon nga, mahigit 1 dekada na ako na senior news correspondent ng GMA Integrated News.
Dahil sa pagko-cover ko sa iba't ibang mga bagyo na yon, marami rin akong natutunan. Nakita ko first hand yung devastation na maaring idulot ng bagyo. Isa rin sa mga hindi ko makakalimutan ang coverage ko, yung sa Tacloban, yung pagbisita ni Pope doon sa mga biktima ng Super Typhoon Yolanda. Malakas nga na ulan ang bumuhos na sinabayan pa ng malakas na hangin. Buong gabi, madaling araw, umuulan. Meron yung plane na sumadsad doon sa may runway, tapos doon pa naman nakasakay yung mga officials. Patuloy pa rin na iniimbestigahan ng mga otoridad ang dahilan at sanhi ng pagkasadsad nga ng eroplanong yan. Ganun ka-importante talaga yung weather forecasts natin kasi nakasalalay talaga dito yung buhay ng ilan. Signal number 1 naman. As a weather presenter, maaasahan ng publiko na hindi ko lang babasahin yung weather news dahil na-experience ko po first hand yung mga bagyo. At dahil po sa mga experience ko po na iyon, ay mas maihahatid ko po sa inyo yung balita ng tama at tapat. Ako si Katrina Son. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan, anuman ang panahon. Samantala, patuloy naman po ang assessment ng mga otoridad sa Batangas. Kasunod po yan ng magnitude 6.3 na lindol kahapon, habang nananatili silang nakaalerto sa Bulkang Taal. May ulat on the spot si Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Paul? Connie, walang nasaktan at walang naiulat na malaking pinsala sa mga gusali. Yan ang lumalabas sa initial assessment ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council ng Batangas kasunod ng malakas na lindol na tumama sa Batangas kahapon. Ayon sa alkalde ng Calatagan kung saan pinakamalapit ang epicenter ng pagyanig, wala silang nakitang malalaking pinsala sa kanilang bayan. May hairline cracks o maliliit na bitak lang na nakita sa ilang eskwelahan pero posibleng dati pa raw ito. Pinasusuri pa raw ito sa engineering office. Nag-ikot din ng PDRRMO Batangas sa ilang bayan para alamin ang sitwasyon sa paligid. At so far, walang nakitang nasirang gusali o pasilidad tulad ng tulay at kalsada. Yung nakita namang maliliit na sira sa pader ng Minor Basilica ng Immaculada Concepcion for verification pa raw ito ng CDRRMO. Sabi pa ng PHIVOLCS, walang kinalaman ang lindol kahapon sa mga aktibidad ng Bulkang Taal na nandirito rin sa probinsya ng Batangas. Sa nakalipas na 24 oras, mahigit na 7,000 tonelada ng sulfur dioxide ang ibinuga ng bulkan. Ang steam nito o ang pagsingaw ay umaabot naman sa 3,000 meters. May 38 volcanic earthquakes din. Nilinaw naman ng Protected Area Management Board o PAMB na nangangasiwa sa Taal Volcano Protected Landscape na kahit pa nasa Alert Level 1 status ang bulkan, pwede pa rin daw ang mga ecotourism activities gaya ng pamamangka at paggamit ng floating cottage sa Taal Lake. Kasunod ito ng inilabas na advisory ng Department of Tourism o DOT na bawal ang tourism-related activities sa lawa. Ang mahigpit lamang, Connie, na ipinagbabawal ay ang pagpunta sa Taal Volcano Island. Mas mahigpit pa ngayon ang Philippine Coast Guard sa pagbabantay sa lawa at tinitiyak na tanging mga owner at caretaker lamang ng palaisdaan ang nakakapunta sa Pulo o Volcano Island. Istrikto ang mga otoridad sa implementasyon ng visiting hours sa Pulo at yan ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon lamang. Connie, dahil pa rin sa abnormalidad ng Bulkang Taal at pabago-bagong volume ng ibinubuga nitong asupre, mahigpit na ipinapayo ng mga otoridad na magsuot ng face mask tuwing lalabas ng bahay. Connie. Maraming salamat, Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Ngayong Pride Month, muling nagpahayag ng suporta si Vice President Sara Duterte sa LGBTQIA community sa kauna-unahang OVP Pride Reception. May ulat on the spot si Marisol Abduraman. Marisol? Connie, sa pagtitipon na dinaluhan ng LGBTQIA+ community mula sa iba't ibang panig ng bansa, binigyan ng livelihood assistance ng ilang miyembro ng LGBTQIA+ community na tuwang-tuwa naman sa tulong na iniabot sa kanila. Gusto kasi ng pangalawang Pangulo na maging productive din ng LGBTQIA+, hindi lang para sa kanilang mga sarili, sa kanilang pamilya, kundi maging sa komunidad. Kaya sa tulong daw ng DTI, Connie, ay tutulungan din daw sila na magkaroon ng technical skills at knowledge para mapalago
ipagpapalago ang kanilang mga negosyo. Sa talumpati ni VP kanina, pinuri niya ang mga ito dahil daw sa kanilang tinding pagmamahal, hindi lamang daw sa kanilang pamilya. Sabay paalala ng Vice President na huwag naman daw masyado magmahal para hindi naman daw maubos ang kanilang pera. Sa programa ko, hinihirit din ng LGBT Pilipinas kay VP na tulungan silang ilapit kay Pangulong Bongbong Marcos na magkaroon sila ng boses sa pamamagitan ng isang executive order. At ito raw ay sa pamamagitan ng Philippine Commission on LGBT Affairs. Tugo naman ni VP Duterte, kakausapin niya ang Pangulo hinggil dito. Connie. Maraming salamat, Marisol Abduraman. We're now going to progress to some steps which are a bit more... Inilabas na ang trailer para sa first official book ng global superstars ng BTS. Parte pa rin ang librong Beyond the Story, 10-year record of BTS ng kanilang 10th anniversary. Sa trailer, nireveal ang 7 chapter ng kanilang libro. Maglalaman ang libro ng unreleased photos ng Bangtan Boys at QR codes. Sa July 9, ilalabas ang libro na anniversary naman ng ARMY. Pina-excite ng South Korean boy band na Tomorrow by Together ang kanilang fans para sa kanilang comeback. Sa social media, naglabas ng coming soon poster ang grupo para sa paparating nilang digital single. Sa July, ilalabas yan. Espesyal ang pag-celebrate ni 17-member Hoshi ng kanyang birthday this year. Tanghali kahapon naglabas ng spoiler si Hoshi para sa kanyang new song na Stay. Sa picture, makikita ang clouds na hugis Stay. Meron ding Polaroid kung saan nakasulat ang title ng kanta sa palad ng isang kamay. Ibinahagi rin ni Hoshi ang kanyang selfie with his birthday cake na pormang tiger. Ang caption niya, Karats Horanghe, na ibig sabihin ay I Tiger You. Uploaded na kagabi ang music video ng Stay at may lagpas 720,000 views agad in the first 12 hours. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Susunod na, warzone noon sa Mindanao na naging pasyalan na raw ngayon. Sama-sama nating alamin yan sa pagbabalik ng Balitang Halik. The 2023 Pro Patria Journalism of the Year for TV News Reporting goes to GMA Integrated News. Muling kinilala ng Rotary Club of Manila ang husay sa pagbabalita ng GMA Integrated News nang igawad nila ang 2023 Pro Patria Journalism Award for TV News Reporting. Pinuri ng grupo ang estilo ng pagbabalita ng GMA Integrated News na anilay may built-in na sistema ng check and balance at walang takot at walang kinikilingan. Pero ang partikular na kinilala ay ang konsepto ng integration o pagsasanib puwersa ng iba't ibang platform ng GMA Integrated News sa pagbabalita. Ang News Authority ng Filipino. We are awarding the concept GMA Integrated News. Nakita ko na that ensures fairness, impartial, truthful, and people are enriched with the reporting sa GMA News. Ito ang unang parangal na natanggap ng newsroom ng GMA mula nang maging GMA Integrated News ito. 8 buwan na ang nakararaan. For the past 8 months po, nung pinagsama-sama na namin ang mga newsroom ng Manila and all over the Philippines, our unwavering commitment to delivering truthful and balanced news remained at the core of everything we do. This recognition po affirms that we are moving on the right direction and strengthens our resolve on upholding accuracy, balance, and responsible journalism. We focus on global issues such as climate change, water crisis, and the power crisis all over the country, aiming to bring them closer to the Filipino audience worldwide. Our goal was to raise awareness and highlight their impact on viewers' daily lives. Asahan ang mga pagbabago ito. Bukod sa mga nabanggit, sa panahon ding ito inilunsad ang bagong GMA Integrated News Weather Center na may mga bagong high-tech na gamit at weather presenters. Nanatili ring highest rating program in total Philippines ang 24 oras base sa Nielsen's TV Audience Measurement People Ratings, habang kabilang sa top publishers sa mundo ang GMA News Online. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sino mag-aakala na ang dating war zone isa na ngayong pasyalan na may breathtaking view?
Yan po ang Sea of Clouds sa Barangay Rangayen sa Alamada, Cotabato. Kahit tirik ang araw, malamig pa rin ang klima sa lugar. Ayon sa namamahala nito, pahingahan lang sana ito ng may-ari, pero nang naipost sa social media, biglang may mga gusto nang bumisita. Dahil sa mga programang pangkapayapaan ng gobyerno, ang dating war zone at kuta umano ng mga rebelde, isa ngayong must-visit pasyalan ng mga turista. Bukod sa view, attraction din dito ang wishing well at replika ng Asik-Asik Falls na sikat sa Alamada, Cotabato. At naway nabusog po kayo sa maiinit na balita sa oras na ito. Advance Happy Father's Day po sa lahat ng mga daddy and mga father figures. Kalinggo po yan. Araw-araw pong tumutok sa Balitang Hali para sa mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Mula po sa tahanan ng katotohanan, ako po si Connie Sison. Buong puso para sa Pilipino. Ako po si Rafi Tima. Kami ang inyong mga kasalo dito sa Balitang Hali. Maging updated po sa mga maiinit na balita. Maaring mapanood ang Balitang Hali at ang iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.